Hey, what's up? Welcome back dito sa ating Childhood Bobs TV. Alright, sa tayo nagbabalik muli mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin, no, itong si Senator Robin Padilla mga kababayan ay umalis na po o bumaba na bilang president po ng PDP Laban. Yes, Mayo. Naging ano pala siya, president ng partido ng PDP Laban. Yes, me. Ano nangyayari sa PDP Laban? Bakit si Robin naman ang nilagay nyo president dyan? Wala na bang makuha? No, wala na bang ibang gusto maging president ng partido ninyo? Para na lang kayo naglalaro. No, ano ba nangyari talaga? Bumaba ba o sinipa si Senator Robin? Wala naman kasi talagang ginagawa. Hindi kasi uubra yung mga ganyan mga kababayan na klase, no, ng presidente ng isang partido, mga kababayan. Lalo't wala naman siya experience humawak sa mga ganyan. Diba? O ano sabi dito? Statement of Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan, PDP Laban mga kababayan, no? On June 16, 2025, Senator Robin Padilla has taken a leave as president of the PDP Laban to focus on his duty as a legislator in the 20th Congress. The party announced today mga kababayan. Magpo-focus na daw siya, no, bilang legislator sa 20th Congress. So, ibig sabihin, yung unang 3 taon niya ay hindi po siya nakapokus mga kababayan. So, anong ginawa niya? Nagsayang siya ng pera ng taong bayan sa mga hearing at saka sa mga ginagawa niya. Ha? Walang ginawa si Senator Robin Padilla kundi pumunta doon sa The Hague. No, makipag-meeting sa dating Pangulong Duterte, no, na standee. Sayang. No, yung sinasabi sa inyo pipili kayo ng mga senador na iboboto nyo. Hindi yung dahil sikat lang mga babayan. Yung may magagawa talaga. No? With this development, Sebastian Bastey Duterte, who is the PDP Laban Executive Vice President, will assume the party's presidency based on the rules of succession in the party constitution. The younger Duterte won the race for Vice Mayor Davao City on May 2025 election. O, yan na. Si Bastina uli yung Si Bastina, yung yung presidente ng PDP Laban, mga babayan. Diba? Senator Padilla said that he has given his all campaigning for the party's candidates in the recently concluded May 2025 polls, and it is now time for him to focus on his duties as a legislator and push for the party's legislative agenda in the forthcoming 20th Congress. No, layunin ko pong ituon ang aking atensyon sa aking tungkulin bilang senador, lalo na sa paghahanda sa pagbubukas ng 20th Congress. Diyos me. Sigurado ba, no, na ang kanyang pinaghahandaan ay ang tungkulin bilang senador o pinaghahandaan niya yung impeachment? No? Pinaghahandaan nila kung paano haharangin o mapapawalang sala, no, ma-acquit etong si VP Sara Duterte sa impeachment mga kababayan. Baka naman yun yung talagang plano nila. Diba mga babae? Ayan nga, pinagtatawanan siya dito. Talaga, presidente yan. Ayan sabi, talaga, presidente yan. Diyos mio. Diba? Ito pa, tungkulin sa bayan o sa mga Duterte. Ito may punto to, no? Diba? Isagad mo na, Boss Robin. Pati sa Senado, magbitiw ka na rin. Sinira ng mga Duterte ang partido ni Senator Pimentel, ang partido na noon ay kagalang-galang at kapitapitagan. Tama naman. Ito. Nasira. Dahil sa kanila, yung mga maaayos at matitibay na partido, mga babayan. Sabi nga ni Senator Trillanes, no? Hanggang ngayon naglilinis pa po ang ating gobyerno ng mga kalat ng dating Pangulong Duterte, mga babayan, dahil sinight nga rin po niya doon sa kanyang isang interview
na sinasabi nga niya mga kababayan na imagine ninyo, presidente, no? Magsusot ng barong, gusot-gusot. Diba? Kapita-pitagan ba yun? Maging ano tayo, no? Maging doon tayo sa katotohanan mga kababayan. Hindi porket sinabing simple talaga namang napakasimple, hindi na presidente ka dapat nagsusuot ka ng maayos, di ba? Hindi yung mga tayong pulubi. Hindi yung ganun na parang nandyan lang nakikipag-meeting lang sa kanto, gusot-gusot yung barong. Presidente, hindi ano yun. Di ba? Kung ang Pangulo natin, Pangulong Bongbong Marcos ang magsusuot ng ganun, anong masasabi ninyo? Di ba? Sigurado marami kayong masasabi. Diba? Yan ba yun? Kaya tatawagin nyo na naman ng agba dahil ganun manamit? Diba? Ayan, pinagtawanan siya dito ng mga tao, mga babayan, 45. No? Yung smile emoji, yung laughing emoji. Eto pa, si Senator Bato de la Rosa, mga babayan, mukhang, ewan ko ba, ano ba nangyari dito? Nagtanga-tangahan na lang ba talaga to? Sorry po for the word, Senator. Kasi ito, pinagtanggol niya yung kanyang post, mga kababayan, at doon tungkol po doon sa AI video. Ito nga yung sinasabi niya. Kung AI generated ito, may punto ang gumawa. No? I don't care if this post is AI generated. I am not after the messenger. I am after the message. AI nga Diba? So, makikita natin dito, wala talagang alam itong si Senator Bato de la Rosa. AI nga yun. No, ibig sabihin, kung ano lang ilalagay mo doon, ano lang yung sasabihin mo, yun yung sasabihin niya. Diba? Pag sinabi mo, kunyari, nilagay mo doon, AI, sabihin mo, Pogi. Sasabihin niya, Pogi. Diba? Ganun lang naman gagawin ng AI Diba? Pag sinabi ng nagko-command doon sa AI ng magandang bagay para sa isang tao, yun lang yung kanyang i-analyze at gagawa niya yun ng statement. No? Napagagandahin yun. Uso na nga ngayon, AI gumagawa ng kanta Di ba naman to si Senator Bato de la Rosa? Papagtakpan lang mga kababayan yung kanilang mga ginawa. No, yung pag-share niya na yun ng fake na video. No, yung AI video na yan mga kababayan. No, talagang pagtatakpan at gagawa nila ng palusot mga babae. Diba? Nahilig sila dyan sa mga palusot. Magaling sila magpalusot sa mga ganyan, diba? Sabi dito, yan binoto yo, sobra talino na-triggered ang mga woke sa message ng AI post. Diba? Lahat mag-confidential funds pero sa Sara lang ata yung puro fake ang resibo. Diba? Yun yung sinasabi natin. Eto mga babayan, sampal to kay Senator Bato de la Rosa dahil etong video na to, na kumakalat ngayon. Hindi po ito fake mga babayan, Ito po ay ginawang survey. Hindi po ito fake mga babayan Hindi rin po ito AI video. Survey po ito ng mga kababayan sa mga Gen Z. Hindi AI at totoong Gen Z. Ito ang totoong kalye survey. Hindi AI at totoong Gen Z mga babayan. Kasi sinasabi nila yung mga Gen Z daw suportado sila si VP Sara Duterte, di ba? Suportado yung mga nasa kabilang parlor, mga babayan. Eto, totoong-totoo, taong-tao tong in-interview at hindi po ito AI, panoorin natin tong video na to, mga babayan, mula po dito sa Voice of Millennials, makikita nyo yan. Basta kabataan, 99% dyan may logic. So kung ang sagot mo ay di siya dapat ma-impeach, you belong to the 1%. Panoorin natin to. Sir po ma-impeach, hindi? Yes. Ikaw po yan. Yes po. Yes. Yes po. Yes. Ate, bakit deserve ko ma-impeach? Ayan, yung nagsasurvey kasi, kahawig.
no, yung gumagaya kay VP Sara Duterte. So tinatanong niya kung bakit gusto siyang ma-impeach o bakit deserve niya ma-impeach, no? So parang inaano niya rito, pinapakita niya na siya si VP Sara Duterte, di ba? Pag ganun yung rito datingan ng interview dito, mga babayan. At ito po yung sagot, no, ng mga Gen Z. Ate, bakit deserve ko ma-impeach? No, kahawig ni VP Sara, siya ginagaya siya no? Saan mo kasi dinala yung confidential ko? Deserve ko mo bang ma-impeach? Bakit? Medyo. Ikaw yun po. Parang deserve na. Parang deserve ko. Bakit po? Hindi mo naman nagagampanan yung role. Yung roles mo. And Paano po very kayo Panahon na para magpahinga ka. Paano ko na para mapahinga ako? Hindi raw nagagampanan yung kanyang mga roles, mga babayan. No? Ito sa Intramuros to, ha? Ayan, no? Makikita naman natin, no? Diba? Wall City. So, ibig sabihin, hindi basta-basta yung mga estudyante na nandiyan dyan, matatalino. No? Yung mga estudyante, dahil yung mga eskwelahan po dyan, mga kababayan, ay mga magagandang klase rin. No? Nandyan yung Lyceum, mga kababayan. Diba? Kung di ako nagkakamali, nandyan din yung PLM o yung pamantasan ng lungsod ng Maynila. Diba? Oh. Tapos, syempre, mano yung mga sagot ng mga yan? Diba? Matitibay. Oh, hindi mo maloloko yung mga estudyante na yan. Kaya kung ano yung sa loobin nila, yun yung sasabihin nila. Kung gusto nilang ma-impeach, etong si VP Sara Duterte, yun din yung sasabihin nila dito. No? Sabi nga di na nagagampanan yung role. Yung trabaho. Bilang vice presidente. Diba? Hindi naman ako napapagod. Nagtatrabaho naman ako. Hindi ka kasi napapagod kasi wala ka namang ginagawa. Hindi raw napapagod kasi walang ginagawa, mga babayan. Oh? Paano ka nga naman mapapagod kung wala kang ginagawa? Oh. Binigyan ka ng trabaho. No? Binigyan ng trabaho, pero yung confidential funds naging issue. Ewan ko lang ha, pero iba na iisip ko kasi, mga babayan. Baka kaya siya pumasok ng DepEd kasi alam mo na. Diba? O, tuloy natin. parang incompetent o gano'n. Wala kang ginagawa para sa Pilipinas. Puro ka confidential funds, gano'n. Grabe kayo sa akin. Taga Davao ako eh. Ay, totoo. Ito, taga Davao daw siya, mga babayan. Pero kung gusto mo ako ma-impeach, huwag naman bes, taga Davao ko eh. Taga Davao, gusto siya ma-impeach, mga babayan. Ibay. Dapat suporta ka sa akin. Impeach pa din. Ate, deserve ko bang ma-impeach? Ayan naka-uniform, letran ha. Impeach lahat. Bakit naman po ako deserve ma-impeach ate? Explain nyo kung bakit deserve ko ma-impeach ate. Kasi, bakit ka magnanakaw tapos yung pera ng tao ginagamit mo para sa pocket mo? Ay, mami, deserve ko po bang ma-impeach? Ayan ini-impersonate niya dito si VP Sara Duterte, mga babayan. Ay, bakit po ate? Kita nyo deserve na deserve daw na ma-impeach, mga babayan. Deserve ko. Knowing that she's the head of the Department of Education, tapos hindi naman nang maayos na ginampanan yung position niya as the Vice President. Yung questionable kasi dun is parati hindi siya nag-a-attend ng mga hearings. Kung uma-attend naman, sinesegue niya sa ibang way yung answer niya. Instead of answering directly to the question. Ayoko na pinuksan niya ako. Karapat dapat bang ma-impeach ang aking kaibigan? Yes or no? I deserve 100%. 100% deserve. We face it on facts, ang dami na issues going on tulad ng misuse of confidential funds, yung pagmumulot sa president, yung threat, everything. I don't think this is kind of like a conduct that we would want with a vice president. Deserve ba ni Inday ma-impeach? Yes or no? Yes. Oh, yes. Deserve ba na ma-impeach? Yes or no? Definitely yes. Kasi marami kang tinatagong fans. deserve bang ma-impeach ng aking kaibigan? Yes or no? At kung deserve ko bang ma-impeach at bakit? Deserve ba niyang ma-impeach? Yes or no? Yes. Alam mo yun, yung parang ang dami ng
nangyayari, tapos hindi pa natin siya nararamdaman. Tapos ang dami niya pang mga eksena sa buhay. Deserve bang ma-impeach ni Inday, yes or no? Yes. Yes na yes daw. Hindi mo deserve yung ganung pwesto. Kita mo hindi daw niya deserve mga babayan yung ganong pwesto. Diba? Taong bayan na nagsalita, no? Taong bayan na at Gen Z, mga babayan na, yung pinagmamalakyan nilang Gen Z na sumusuporta sa kanila, eto, no? Yung sinasabi nilang Gen Z, AI, eto, totoong tao, mga babayan. Ayan deserve mo kasi kailangan mo ipaliwanag bakit si Mary Grace Piatos ang napili mong isulat sa confidential fund. Okay na sana yung diskarte mo kasi nga confidential. Para hindi makilala, kaya lang si Bato ang nagpahamak sa'yo. Sinabi ba naman na maraming piatos sa Davao? Piatos sa Davao, ang lawak na daw ng lupain mismo. PSA na nga nagsabi, walang pamilyang piatos. Diyos, may talagang may nagtatakipan sila mga babayan ayan, ano masasabi niyo dyan, no? Yung reaction dito ng ating mga kababayan, 2,800 po ang laughing emoticons, no? 7,100 mga babayan yung nag-like, no? At 1,100 yung pumuso mga babayan. Gusto nila ma-impeach si VP Sara Duterte. Gen Z na po ang nagsalita, no, na gusto nilang ma-impeach si VP Sara Duterte, mga babayan. Okay, so ano masasabi niyo dyan? Okay, so i-comment nyo lang po sa ibaba ang yung mga opinion na atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, shoutout sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. Kita-its tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs, dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.